Mga men, napanood yung vlog ni Mosing. Kilala na si Mosing, mga men. Number 1 idol yon. Tungkol sa second chance yung vlog niya. Ngayon, tinanong ko yung kasama kung kilala na si Mosing. Aning, hindi mo kilala, Neng? Kung hindi mo kilala, Neng? Kung TV? Ha? Hindi kilala? Hindi ka power. Power! Ang kwento pala doon sa vlog namin ay meron siyang natulungan na isang Bisaya na taga Surigao na naghahanap ng trabaho dito sa Maynila. 3 araw na siyang pahanap-hanap ng trabaho. So ang ano niya ay nahirapan siya mag-apply dahil takot siyang ma-judge. So ngayon may kwento kasi siya sa story na before sa probinsya ay nakulong daw siya dahil sa drugs. So ngayon nakalaya na siya, na nabayaran na yung kaparusa doon sa ginawa niyang niya sa buhay niya, pagkakamali niya. So ngayon deserve na magkaroon ng second chance. Yun yung kwento doon sa vlog ni Kong. Pero hindi lahat ng nagkukulong ay deserve nila ang second chance. Marami naman talaga nakukulong na mababait. Doon lang nagbabago pag nakalabas na sila. So meron naman pong iba na kulong na hindi deserve yung second chance. Kagaya ng mga gumagamit ng drugs, tapos ng rape ng bata, tapos pinapatay. Yung mga ganong tao hindi na binibigyan ng pagkakalawang pagkataon. So ngayon mga men, nag-apply siya ng trabaho. Ngayon nahihiya siya kasi may record nga siya before. Takot siyang ma-judge ng ina-applyan niya. So hindi na rin natin masisi yung tao kung talagang mayroon naman talagang judgmental. Karamihan titingnan ka na sa panlabas na anyo, tapos i-judge ka na. Pero hindi nila alam yung kalooban mo. Malinis na, nagbago ka na, gusto mo na lang talaga magtrabaho para sa pamilya, sumusuporta sa anak, mga ganyan. Pero wala wala tayong magawa kasi ganoon talaga. Kaya si Lord na lang talaga ang nakakaalam kung sino yung aatasan niya na magbigay ng lakas ng loob para hindi siya mawalan ng pag-asa. Kasi ngayon sobrang hirap talaga maghanap ng trabaho. Kaya habang nag-aaral pa kayo, payo ko lang to, lalo na sa anak ko, sa mga anak nyo, na mag-aaral talaga kayo mabuti kasi habang malakas pa yung mga magulang nyo, kaya pa yung pag-aralin, galingan nyo. Kasi yun lang talaga ang kaya namin ipamana sa inyo yung sakripisyo namin. Kasi hindi namin pinapakita sa inyo na nanghihina na kami. Kailangan malakas kami, lagi kaming pinapakita sa inyo na malakas kami para sipagin kayo mag-aral. Lagi nyo lang tatandaan na hindi tayo anak mayaman, hindi tayo anak milyonaryo na pwede namin ipamana sa inyo yung mga naiwan naming mga ari-arian, mga kayamanan. Kami wala. Ang maiwan na talaga namin sa inyo yung mga payo lang, sundan nyo lang. Hindi ibig sabihin na pinapagalitan kayo ay hindi na kayo mahal. Maramdaman nyo rin yan pagdating ng panahon pag magkaroon na kayo ng sari-sariling pamilya. So sa ngayon, hindi nyo pa maramdaman yan dahil hindi pa kayo nakatayo sa sarili nyong mga paa. No? Meron pang nagsusuporta sa inyo, yung mga magulang nyo. Pag once na kayo ay nakatayo na sa sariling paa, doon nyo na maramdaman ang tunay na realidad ng mundo, kung gaano kahirap. Kaya habang nag-aaral kayo, galingan nyo. Kung mga magulang nyo ay walang pang-aral sa college, walang pang-suporta, naman tayong TESDA, na hindi naman ganun kamahal ang tuition, tapos mga skilled worker pa, yung kagaya ng trabaho ko ngayon. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo talagang matuto, kasi hindi habang buhay nakasuporta yung magulang sa inyo. Kasi hihina din kami, magkakaroon din kami ng mga sakit. Kaya yun na talaga lagi naman iniisip. So paano na yan pag wala na kami, tapos mahina yung loob mo, diba? So takot kang ma-judge ng tao, kaya ayaw mo subukan yung mga bagay na gusto mong gawin kasi takot ka. Yung mga galit ng magulang sa inyo, yung mga palo, yun yung nagpapalakas ng loob sa inyo. Alam nyo, kung makapagtapos na kayo ng pag-aaral, yun ang pinakamasayang pangarap na magulang para sa inyo. Pag once na kayo ay nakapasok na ng trabaho, huwag nyo ituring talagang mga kalaban yung mga katrabaho nyo, huwag kayo makipagkumpetensya. Kailangan masaya na kayo lagi sa ginagawa nyo. Diba? Huwag kayo masyadong seryoso sa trabaho nyo, huwag nyo gawing kaaway yung katrabaho nyo. Kailangan masaya ka lang sa ginagawa mo para yung trabaho mo ay magawa mo ng maayos. Basta sekreto lang, kahit saan ka dalhing bansa, kahit saan ka magtrabaho, kahit saan kang lugar, ang kailangan mo lang talaga ay yung pakisama sa mga nasa paligid mo. Kasi mahirap yung magkaroon ka ng kaaway, hindi natin alam yung mga takbo ng mga utak nila, yung mga pinagdadaanan nila, mga problema nila, mga problema natin na bawat isa. Lahat naman ng problema ay may solusyon. Hindi naman tayo binibigyan ng problema para dalhin natin hanggang mamatay tayo. Hindi, walang ganun. Pag may problema dumarating sa atin, nalulutas din. Kung utang naman ang pag-uusapan, hindi problema yan ha. Lahat ng tao may utang. Kahit mga milyonaryo mayroon, huwag mong isipin wala silang utang. Kung milyonaryo sila, ang utang din nila ay milyon din. Huwag lang yung magnakaw ng milyon, trilyon. Hindi na kailangan ng second chance daw yun. So yun lang mga men, sinare ko lang yung napanood ko.
Naka-inspire kasi yung mga video yun. Idol ko kasi yun. Kahit may mga kalokohan, pero mayroon pa rin tayong natututunan. No? Pampalakas ang loob ba. Kaya lagi ko lang sinasabi sa inyo na huwag nyo ikahiya yung trabaho nyo. Kasi kung ano man yung diskarte natin para lang mabuhay, para lang mayroong pantustos sa pamilya, gulang para sa pamilya, pero sa malinis sa paraan. Hayaan na lang natin yung mga judgmental na tao. Hindi naman sila ang nagpapakain sa'yo o sa pamilya mo. Ito isa pang advice para sa kapwa ko. Huwag kayong matakot, ma-judge ng tao sa mga gawa nyo. Ang lagi nyo lang iisipin na kailangan pa natin i-improve yung gawa natin. Hindi naman kasi tayo pare-parehas ng diskarte. Hindi naman pwedeng magaling ako agad. Kaya yung mga mahilig makipagkumpetensya, hayaan nyo sila. Ay teka, ang pinag-usapan pala natin dito yung second chance, no? Kung deserve ba? Kuripot ka? O deserve mo magkaroon ng second chance? Pwede ka pag magbago. Bye-bye.